Nais kong basahin sa wikang Tagalog. Exodus chapter 14 verse 1 to 14. Ang sabi po niya rito sa wikang Tagalog, salitain mo sa mga anak ni Israel, sa verse 1, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Beel Sepon sa tapat ni Yaon, hahantong kayo sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ni Israel na ngasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmatigasin ang puso ni Paraon at kanyang hahabulin sila at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa lahat niyang ukbo at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas at ang puso ni Paraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan at kanilang sinabi, ano itong ginawa? Na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran at inihanda ni Paraon ang kanyang karo at kanyang pinagsama ang kanyang bayan. At siya nagdala ng 600 piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto at mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon na hari sa Ehipto. At hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Paraon at ng kanyang mga taong mga ngabayo at ng kanyang hukbo at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pi-hahirot sa tapat ng Baal Sepon. Verse 10. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Tandaan ninyo, i-mark ninyo ang dalawang verse na to, sa verse 11 at saka verse 12, na ang mga nangusap nito ay hindi mga believers. Hindi mga mananampalataya ang nangusap dito. Right? Dahil ang salita ng ating Panginoon at ang tunay na mananampalataya, sila established pagdating sa word. Pagdating sa mensahe ng ating Panginoon. Verse 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Amen. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Amen. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon. Yes. At Amen. kayo ay tatahimik. Minsan ba, Panginoon? Narito ang mga salita. Basbasan mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. Na ang salitang ito ay nagbibigay ng lakas, Yes. Thank you, Lord. ng tapang, Yes. Hallelujah. katapatan sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Dahil ang iyong salita ang siyang aming absolute. Yes. Na siyang ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Batid namin kung ang salitang ito ay basbas ng iyong Santong Espiritu. Gayon din ang iyong mga mananampalataya, sila'y pinuspos mo ng Santong Espiritu, Diyos. Narito kami humihingi ng gabay at patnubay sa bawat isa po sa amin, na ang bawat isa ay magsipagtindig, magsipanghawakan, tumayo ng matibay sa iyong salita at sa mensaheng pinagkaloob mo
sa bawat isa sa amin sa huling kapanahunan. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging bahagi sa mga confusion na nagaganap. Help us, Lord. Sa pagbahabahagi na nagaganap sa mundong ito. As we all know, the word and the message is already established Amen. sa bawat mga established believer. Yes, Father, hayaan mo na kami tumayo ng matibay. Habang ang salita mo tumatayo din namang matibay sa bawat isa sa amin. Yan ang sinabi ng mensahe na pinagkaloob mo sa amin, hanggat kami tatayo sa iyo, ikaw ay tatayo at titindig para sa amin. Father, we commit this service to you and even our subject, O God, follow instructions, not emotions. I commit it all to you, Father, to bless it and to bless every believer. In the name of the Lord Jesus Christ, I commit it all to you. Amen and amen. Have a blessed morning. Maaari na po kayo makaupo. Ang Diyos po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa atin. Amen. At salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay. Sa bawat naglilingkod, naniniwala ako hanggat kayo ay nananatiling matapat, nananatiling matibay, nananatiling matatag, gayon din ang Panginoon ay tatayo para sa inyo. Siya ay titindig habang ikaw ay nakatindig. Pangahawakan ka niya hanggat pinangahawakan mo ang salita ng ating Panginoon. Gagabayan ka niya hanggat ikaw at ako ay lumalakad sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Iingatan ka niya hanggat iniingatan mo ang kanyang salita. Yan ang pangako ng Panginoon na hindi magmamaliw, hindi magbabago, hindi kukupas ang salita ng ating Panginoon. Kapag yan ay sinalita, yan ay pinangusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gagawin at gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako at salita sa bawat isa sa atin. Hindi siya katulad ng tao na kapag nangako ay nabibigo at nakakalimutan. Ngunit siya ang nangako sa bawat isa natin. Tapat ang nangako. Yes. Ang salita ay matibay at matatag sa bawat tumatayong matatag sa kanyang salita. Amen. Kaya ng ating napag-usapan, gusto ko makipag-usap sa inyo sa isang munting paksa na sasabing follow instructions, not emotions. Amen. At dito kukunin natin ang dalawang salita bago tayo hantong dito sa paksa at sa teksto nating binasa ngayon upang makasunod at lalo nating makita ang mga bagay na pangyayari at nangyayari mula sa salita ng ating Panginoon na kanyang inihalimbawa sa atin sa ating panahon ngayon na ito rin ay nagaganap sa ating kapanahonan ngayon. Right? So, ang salitang instruction ay napakahalaga. Ito ay sinusunod. Ito ay pinanghahawakan. Mananatiling matapat. Ang tapat na sasampalataya at makikinig at susunod sa salitang instruction. So, ang salitang instruction pagdating sa wikang Tagalog, ang kahulugan po nito, ito ay isang aral, utos o atas, direksyon, turo o pagtuturo. So in other words, mayroong mga instructions, right? Na ibinigay ang ating Panginoon. Hindi lamang sa ngayon. Kung titignan natin maging sa nauna pa, maging sa panahon pa ng ating mahal na ina at ama na si Eva at Adan, right? Ang Diyos ay nagbigay sa kanila o ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng instruction, katuruan, o atas, o utos ang mga bagay nito. Lahat ng mga ibinigay ng ating Panginoon dapat pangalagahan ng taong inaatasan. Right? Dapat iniingatan ng mga taong ipinagkakalooban. Dahil yun ay pagtuturo ng Diyos, hindi galing kanino man. Ito ay galing sa ating Panginoon. Still there. So yung word na instruction, ang kahulugan nito, a direction, calling, for compliance. Ito ang isang bagay na kung saan nagbibigay ng atas o direksyon. Tumatawag ng isang pagtawag para sa pagsunod. Kapag ginamit mo kasi yung salitang compliance, ito ay yung pagtalima, pagsunod, pagganap, at pagtupad. Right? So napakahalaga ang word na to
sa bawat isa sa atin kung ang kahulugan ng salitang instruction is a direction calling for compliance. In other words, this is an order. Ito ay isang atas o ito ay isang utos na binigay ng ating Panginoon. So kukunin natin yung salitang compliance. Walang ibang kukuha nito kundi iyong pinagkalooban at tinawag upang makasunod, upang makaganap at pagganap at pagtupad sa isang atas na ibinigay ng ating Panginoon. So kung ang diksyonaryo ay nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na to, titignan natin maging ang salita ng ating Panginoon, hindi sila nagkalayo. Right? Halos pareho, yung instruction na binigay sa atin ng ating Panginoon, it is also a direction calling for a compliance. Right? And that is an order. Right? Yan ay atas o utos na ibinigay ng ating Panginoon. It is because God has an instruction. Merong instruction, merong direction, merong aral, merong utos, merong turo at pagtuturo na ibibigay ang Diyos sa inyo, sa akin, sa bawat isa sa atin, na ang atas na to ay dapat nakikinig. Right? Dapat sumusunod. Dapat lumalakad. Dapat nang hahawakan doon sa salita ng ating Panginoon. Dahil siya ang nangusap, siya ang nag-atas, siya ang nagtuturo, at siya ang nagturo sa bawat isa sa atin, dapat natin siyang pakinggan. Right? Dahil ito nagbibigay sa atin ng tamang direction. A direction for calling, for compliance. Hallelujah! Na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng instruction o dili kaya pagtuturo sa katuruan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. A compliance, which is an order, a precept, prevailing cultural o yung pangkulturang katuruan. Kung titignan natin ang kahulugan sa pangkulturang katuruan, this is a man-made teaching. Right? Na kung saan sinusunod ng mga tao, ito yung makakulturang pamumuhay, makakulturang paniniwala, right? Kung ano yung kanilang kultura, yun ang kanilang sinusunod. Pero kapag titignan natin ang instruction ng Diyos, it is not about the culture of any man-made doctrine, any man-made belief, any man-made traditions. Hindi ito ang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Though mahuhulog din ito sa mga bagay na tinuturo ng mga tao, pero gusto kong i-direct ang bawat isa sa inyo, this is all about God's instructions. Ito yung pagtuturo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, magmula sa katuruan ng tao, ilalabas ka ng Diyos, kukunin ka ng ating Panginoon, mula sa paniniwala at pagtatayo at sa pananampalataya, sa man-made system, right? Sa pananampalataya ng anumang kultura o yung old belief. Kukunin ka ng Diyos sa mga bagay na ito. Dahil merong tamang instruction para sa iyo upang ikaw at ako ay makasunod sa tamang instruction, which is God's instruction. Right? Do you believe that even the message ay nagbibigay sa atin ng tamang mensahe upang tayo ay makasunod sa salita at sa mensahe ng ating Panginoon? Before I continue this, and I quote this one message dito sa Revelation Book of Symbols. Sabi niya dito, the Revelation Book of Symbols, hallelujah, keyword, follow the instruction. Dito ko kinuha yung paksa. Dito ko kinuha yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Follow the instructions, comma, not the emotions. The instructions, right? Ito yung katuruan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, inihambing na mensahe at ibinigay niya ang halimbawa doon sa panahon ni Moses. Sinabi niya, if Moses would be followed the emotions of the people, they have been running all over the mountains, screaming, and Pharaoh's army would get them. Stop ko dito, pagpapatuloy ko mamaya. Sabi niya, kung sa panahon ni Pharaoh, ang mga bayan ng Israel na ito, subaybayan natin yung ating teksto, nating binabasa kanina, ita-dramatize ko ito. Sinabi niya, nung makita ng bayan ng Israel, right? Nung pinalabas sila ng Diyos sa Ehipto,
At sila'y pinahintulutan ni Pharaoh na sila'y makalabas. Hindi ko na iisa-isahin dahil alam niyo ang buong kwento nito. Right? At sinabi ni Moses, nung sila'y nakalabas, at pagkatapos naroon nakatitig, right? Ang mga army, ang mga warrior, ang mga sundalo ni Pharaoh, and even Pharaoh, hindi niya inalis ang tingin sa mga naglalakbay na lumabas mula sa Ehipto. Ngunit, nung sila'y makalayo, right? Mistulang nagbago ang kanyang kaisipan. At sinasabi, maging kanyang mga lingkod, maging kanyang mga warrior, maging kanyang mga kabinete, na nagsasabi, bakit mo pinahintulutan na sila ay makalabas? Bakit mo hinayaan na sila ay makalabas? Hinayaan mo ba sila para wag na sila maglingkod sa bawat isa sa atin? Ang totoo sa kanilang pakiramdam, mapipilayan sila, mapaparalyze sila kapag ang bayan ng Israel ay lumabas na at umalis mula sa Ehipto. Dahil wala nang maglilingkod. Right? Wala nang gaganap, wala nang gagawa sa mga ginagawa na dati nilang ginagawa. Amen! At nung sila'y makalabas, inalis ng ating Panginoon ang bayan ng Israel dahil sila ay paaalisin na ng ating Panginoon sa lumang pamamaraan, sa lumang sistema, in the old rules and old instruction. Dahil ang instruction na sinusunod nila doon, walang ibang instruction kundi ang batas ni Paraon. Right? Ang batas ni Paraon ang kanilang sinusunod sa lugar na yon. Pero opposite sa faith. Opposite sa paninindigan ng bayan ng Israel. Dahil kahit sila ay naging alipin, ang kanilang pananampalataya ay nagpapatuloy. Right? Sa kanilang pananaw, sa kanilang paningin, sa kanilang paglilingkod, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay buhay at hindi nagbabago. At hindi pwedeng ikumpara, at hindi pwedeng i-compromise sa anumang instruction. Do sila ay naging alipin, natural, sila ay susunod sa instruction na ginagawa ng nag-aalipin sa kanila. But it is all against to their heart. Laban ito sa kanilang mga buhay. Laban ito sa kanilang mga puso. Gumaganap sila, sumusunod sila, pero laban sa kanilang pananampalataya. At hindi nais ng Diyos na manatiling gayon na ang pananampalataya ng isang piniling bayan ay makukompormiso sa ibang pananaw, ibang pananampalataya, ibang belief, ibang tradisyon. Ang gusto ng ating Panginoon, let His instruction ang siyang makanap sa isang piniling bayan ng Diyos. Amen. Right? Hallelujah! Glory! Maaring mahirap, maaring mabigat para sa kanila. Right? Ang mga bagay na yun na sila'y lumabas dahil maraming bagay ang mawawala. Pero kung gagana ang spiritual na kanilang mga vision, malaking bagay ang darating sa kanila. There is a great reward. May malaking samsam. Right? May tunay na reward na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Sila ay makakakuha ng samsam na hindi na kailangang sila ay nagpupuyat, nagpapagal, hindi na kailangan sila'y saktan. Right? Hindi na sila kailangan na sila'y manduhin. Right? Dahil sila ay nasa ilalim ng mandato ng banal, the Espiritu Santo ng ating Panginoon. So kung sila ay nasa ilalim ng mandato ng banal na Espiritu, sila ay susunod sa mandato ng salita ng ating Panginoon. Right? So makita ni Paraon ang lahat ng mga bagay na iyon. Unti-unti nagbabago ang kanyang paningin, pananaw. Maaari sabihin ni Paraon, paano na kami ngayon? Right? So ibig sabihin pala, kung titignan natin, may makikitang kahinaan pala. Maging sa panahon ni Paraon, though siya ang hari sa buong Ehipto. Right? Did you get me? Kahit meron siya mga libu-libong mga sundalo, pero nakitanan pa rin siya ng kahinaan. Pero kung siya ay matatag at malakas, at tunay na nanindigan sa instruction at sa mga rules and bylaws na kanyang itinatag sa kanyang pamamahala, mananatili siyang matibay doon. Hahayaan niyang Israel na alis, right? At pwede nilang gawin ang mga bagay na ginagawa din ng Israel.
Pero nung makita niya ang mga Israel, right, misto lang ng lumo. Right? Nang hinayang. Amen? Wala na maglilingkod. Wala nang gagawa. Pero kung tutuusin, sa tagal ng mga Israel, o ang bayan ng Israel, sa tagal na nakasama ng mga sundalo, ng mga Ehipto, umabot sila, kung di ako nagkakamali, more than 400 years. Right? Sa loob siguro ng 400 taon na kanilang paglilingkod, paggawa ng mga liryo o ladrilyo, right? Pagtayo ng mga pyramid buildings, right? Siguro naman may natuto sa kanila. Right? Right? Siguro naman may nakaalam sa kanilang mga talent at mga special skills. Do you believe that? Nakita nila ang lahat ng mga bagay na yon. Napatunayan na nila ang mga bagay na yon na sa mga bayan ng Israel ay merong mga talento. May mga special skills. Kung itatapat sa kanila ay talagang parang wala lamang. So sila yung lamang mandato salita lang na salitang ginagawa, but in action, they are nothing. But to the people, which is the people of God, ang bayan ng Diyos. Right? Meron silang special skills, meron silang talento, meron silang kaloob na hindi na magbabago. Right? Kasi sinabi ng banal na kasulatan, pagdating sa bagong tipan, gifts and callings are without repentance. Kapag yan ay binigay sa iyo ng ating Panginoon na kaloob, mananatili yan. Mananatiling special skills na yan ay binigay ng Diyos. So yun na nakita ni Pero, na makita niya umaalis na. So anong ginawa ni Pero? Habulin ninyo ang bayan ng Israel. Right? Total, sila yung lumabag sa aking instruction. Sila yung lumabag sa aking batas. Dahil walang dapat na sundin na instruction at maging batas dito sa bayan ng Ehipto, kundi ako, dahil siya ang Diyos sa lugar na iyon. Wala siyang kikilalaning Diyos. Right? Wala siyang kikilalaning Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Moses, ang kanyang teaching, ang kanyang turo kay Moses, pagmamatigasin ng Panginoon ang kanyang puso. In other words, wala siyang panahon, wala siyang pagkakataon na mabago. Wala siyang pagkakataon na ma-convert. Siya ay itinakda. Siya ay itinilagang maging matigas ang puso. So kung titignan natin yun, kapag siya itinakda at itinalaga, hindi magbabago ang pagtatalaga ng ating Panginoon. Right? After God's predestination, makikita natin darating ang pagtawag ng Diyos. Right? After predestination, makikita mo rin ang bunga at kahinatnan kung anong pagtatalaga mayroon ng isang tao. Kaya ang pagtatalaga, it is not only to the bride. Right? Sa lahat ng tao ay mayroong katalagahan at pagtatalaga na ibinigay ng ating Panginoon. So ang isang bagay na mainam sa bawat isa sa atin, tayo ay tinakda, ikaw ay tinalaga sa buhay na walang hanggan. That's more than enough para sa mananampalataya upang makuha natin ang pangako na ibinigay ng Diyos para sa kanyang itinalagang mananampalataya ng kanyang salita at susunod sa kanyang atas o utos o turo o aral na ibinigay ng ating Panginoon. Are you there? Hallelujah! Glory to Jesus. So, nung nakalabas ang bayan ng Israel, wow! Kita mong kanilang emotion. Excited. Siguro may lumalabas pa talaga, may palukso-lukso. Pasigaw-sigaw sa kagalakan. Because they're excited. Pero hindi nila alam ang kanilang journey. Amen. Ang akala nila, paglabas nila, lahat ay mainam. Lahat ay masarap. Walang problema. Walang pagsubok. Right? Paano nila makikilala ang isang salitang tagumpay maliban na hindi sila subukin? Paano sila makakapasok sa promised land na hindi sila magpapagal? Right? Paano nila makukuha ang isang tunay na samsam kung hindi sila maghihirap? So kalakip ang persecution. Kalakip ang tribulation.
in order to get the reward. Upang makuha ang tamang samsam, kinakailangan maghirap, may kasamang pagdurusa, pero pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng pagdurusa, kung titingin ka sa hirap, kung titingin ka sa pagdurusa, mananatili kang magdurusa. Kung titingin ka sa kahirapan, mananatili kang mahirap. Pero kung titingin ka beyond the tribulation, beyond persecution, right? Titignan mo ang nasa likuran ng kahirapan. Titignan mo sa likuran ng isang pagdurusa. Merong nakalaang tagumpay. Right. Merong nakalaang aliw. Merong nakalaang solusyon. Kung yun ang titignan mo, there is a solution, there is a victory, right? There is gladness, there is happiness, joy, and love. Right? Bakit? Dahil nakatingin ka doon sa likuran. Right? Ng mga bagay na ito, hindi ka nakatingin kung saan-saan. Kundi nakatingin ka doon sa likuran ng mga pangungusap na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang samsam, makukuha yan. Sino makakakuha? Yung itinalaga. Upang makuha ang tamang samsam, ang tamang reward. Right? So in order to get the reward, you need to fight. Amen. Anong klase pa pagkikipaglaban? A good fight. Amen. Of faith. Right? Isang tamang pagkikipaglaban sa pananampalataya ay kukunin mo ito. Kaya nga ang paksa natin nakaraang gabi ng Biyernes, to fight or not to fight. Maraming laban na dapat tayong harapin, pero hindi lahat ng laban pinapatulan. Right? Hindi lahat ng laban ay hinaharap. Gaya ng ginawa ni David. Nung siya humarap sa kanyang kapatid, nung malaban ng kanyang mga kapatid, na si David ang siya lalaban kay Goliath. Anong sinabi ni Eliab na kanyang kuya? Umuwi ka na at mag-alaga ka na lamang ng tupa. Ngunit ipinilit ni David dahil meron siyang udyok. Ano yung udyok? Udyok ng banal na Espiritu Santo. He was inspired to fight Goliath. Bakit? Dahil walang tatayong matapang. Walang tatayong warrior para sa bayan ng Israel. But because David, he was predestinated. Siya ay itinalaga. So ang pagtatalaga ng Panginoon kay David, walang makakabali. Walang makakahadlang. Walang gagawin si David upang sundin kung anong udyok. Bakit? Dahil siya ay itinalaga. Amen. Kaya ang katalagahan, walang makakahadlang. Walang makakahatak. Walang makakakuha. Dahil yan ay pagtatalaga ng Diyos. Right? Kapag yan ay pagtatalaga ng Diyos, walang makakahadlang. So nung makita ni Eliab, talaga nagpupumilit ang kanyang kapatid na si David upang labanan si Goliath. Nag-alab ang galit ni Eliab. Right? Kanino? Kay David. Nag-alab. Ibig sabihin, kapag nag-alab ang laban ni Eliab sa kanyang kapatid, meron siyang galit. Right? Meron siyang laban against sa kanyang brother. Without a revelation. Pwede niyang labanan ng kanyang kapatid. But not to David. Dahil si David ay merong revelation. Meron siyang kapahayagan. Nung dumating sa kanyang kapahayagan mula sa Diyos, hindi ang kanyang kapatid ang kanyang kalaban. Hindi dapat niya haharapin. Hindi lahat ng laban ay pinapatulan. Hindi lahat ng laban ay hinaharap. Kinakailangan niyang harapin ang tunay na laban. Ang kanyang kalaban ay hindi ang kanyang kapatid, kundi si Satanas na naroon kay Goliath. Right? Ang revelation, he is not my enemy. He is my brother. Right? Amen? Salamat. May kapahayagang umiiral. Kapag umiral sa iyo ang tamang kapahayagan, huwag magbabago. Once you're enlightened, hindi magbabago ang pagbibigay ng liwanag sa iyo ng Diyos. Once you're enlightened in the message, once you are enlightened in the Word, hindi pa bago-bago ang stand ng isang mananampalataya. Hindi pa bago-bago ang belief. Hindi pa bago-bago ang doktrina. Hindi pa bago-bago ang turo. Hindi pa bago-bago ang aral. There is only one teaching. There is only one word. There is only one message na ibinigay ng Diyos, and that is God's instruction that we must to follow. Amen. Hallelujah. Not our emotions. Right? Ang emotion, pwede kang ipahamak. That's right.
Ang emosyon pwede kang dalhin sa kapahamakan. Right? At nung makita, pagpatuloy ko, nung makita ng bayan ng Israel, na si Pero, kasama ng kanyang mga sundalo, humahagibis, sakay ng mga karo na may kabayo. Right? At nung tignan nilang paligid, sila ay nasa ilang, surrounded by waters and wilderness. Isipin nila, saan tayo paroroon? Saan tayo pupunta? David, sabi ng mga iba, ito ba ang dahilan kaya mo kami dinala rito? At dito kami malilibing? Dahil alam mong walang libingan sa Ehipto. Right? Hallelujah! Walang kapahayagan. Right? Walang kapahayagan. Kung walang libingan sa Ehipto, right? Meron tamang libingan sa Promised Land at magaganap ang tamang resurrection. Right? At kung sila'y bahagi, yun ang tamang libingan at meron tamang lugar para sa pagkabuhay. Hindi bagat nangyari yan kay Abraham. Mula nung kunin niya ang lupa mula sa Macpela. Yun, sabi ni Abraham, ito ang tamang lupa. This is the promise. This is the cave. This is Macpela. This is the real lot. This is the true lot. For to Sarah, for me, and my family. Na ito magiging burying place namin at the same time it becomes our burying place of resurrection. Right? Amen! At nung makita ng bayan ni Israel, umaalikabok. Kung yung paglakad, makikita mo yung alikabok, mas makapal ang alikabok. Ibang alikabok na naglalakad sa humahagipis na kabayo. Right? At nung makita niya ang makapal na alikabok, sige, takbo! Takbo! Nakita ng bayan ni Israel. Yung excitement nila, right? Nahantong sa pagkatakot. Pero ang totoo, alam ba ninyo, ang kahulugan ng salitang excitement, ng emotion, isa sa mga kahulugan ng emotion means is excitement. Right? Kapag kunin mo ang salitang emotion, a conscious mental reactions such as anger or fear. Yan ang kahulugan ng salitang emotion. A conscious mental reaction such as anger or fear. Subjectively experienced as a strong feeling, usually directed toward a specific object, and typically accompanied by psychological and behavioral change in the body. Right? 2. That is the state of feeling. Ito yung kalagayan na kung saan ito yung isang bagay o kalagayan at isang pakiramdam ng isang tao. Amen? At kung kukunin mo ang salitang ito, ikatlo, sinabi niya, the affective aspect of consciousness. Hallelujah! At kung titignan mo rito yung salitang aspect, kukunin mo sa kahulugan ng Tagalog, sinabi niya rito, ito ay isang anyo, ito ay isang anggulo, ito ay isang asta, ito ay isang ayos. Pero kung titignan mo ang kamalayan ng tao na nakaramdam ng matinding emosyon sa kanyang sarili, sinabi niya rito, magkakaroon siya ng isang kagalakan dahil ang kahulugan ng salitang emotion means excitement. At ang salitang excitement sa Tagalog, ibig sabihin, sinabi niya, galak, tuwa, pagkabigla, pagkagulat, katuwaan, pagkatakot at kaguluhan. So hindi lamang nahuhulog sa salitang tuwa at galak ang salitang excitement. So nung makita ng bayan ng Israel, sa unang-una ay kagalakan, right? Ang nararamdaman nila. At nung sila ay nasa paligid na ng ilang, at pagkatapos dagat, ano ang gagawin nila? Samantalang may humahabol sa kanila, hindi nagbibiro si Pero. Why? Because they violate his instruction. Do you believe that? At kapag nag-violate ka sa instruction, may kaukulang parusa. May penalty. So ano ang penalty para kay Pero? Sa kanyang instruction, sa kanyang mga rules, na hindi nasunod, kamatayan. Right? Habulin sila lahat, patayin sila lahat, even to Moses. Right? So kanilang paghabol, hindi para pabalikin, kundi sila ay patayin. Right? Meron pang gustong bumalik sa kanila. Do you believe that? Meron pang yung salitang doblikara,
yung balimbing. Ewan ko sino itong, nakalimutan ko yung pangalan nito. Nung sinabi niya, gusto na namin bumalik ito, pero nato kami para bumalik. Anong ginawa ni Pero? Pinatay! Right? Hindi pinahintulutan. Dahil ang penalty para sa kanila is likidahin silang lahat. Para sa kanya, likidahin ang Israel. Pero mga lingkod lamang yan, mga alipin lamang yan. Pero sa Diyos, ibang pananaw. Sa pananaw ni Pero. Kung ang bayan ng Israel ay mga alipin lamang, pero sa mata ng Diyos, they are not just a servant. They are a chosen people of God. Mga piniling bayan ng Diyos. Mahalaga, aalagaan, iingatan ng ating Panginoon. At kapag ang kamay na ng Diyos ay nagtatrabaho sa kanila, no one, no anyone, ang pwedeng humadlang at lumaban para sa kanila. Even Pharaoh can do nothing. Amen. Kahit na si Pharaoh tingin niya sa kanya, siya ang Diyos ng Ehipto. But Pharaoh can do nothing. Even he has a strong instruction and rules in the land of Egypt. His rules and his instruction can do nothing. Doon sa instruction na ibinigay ng ating Panginoon. That is a very important and a very strong instruction for the chosen people of the Lord. Hallelujah! Pero, nag-aalilangan, narito na ang mga salita. Narito na ang mga bulong-bulungan. Narito na ang mga reklamo. Right? Ang utos ng Panginoon, that is rules. Atas. And that's an order. In other words, that is an order, that is the instruction. So Moses need to follow the instruction of the Lord. And to the people, a chosen people of God, they must follow the instruction. Right? Kinakailangan silang sumunod sa instruction. Yung una, ang instruction dumating kay Moses. At pagkatapos, ibibigay naman ni Moses sa bayan ng Israel. Ang instruction ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa bayan ng Israel, huwag silang matakot. Amen. Sabihin mo sa kanila, tandaan nila, ito na ang pinakahuling araw na makikita nila si Pero, ang kanyang mga sundalo, at hindi nyo na sila makikita paman. Kailan paman. This is the last day that ye shall see them. Right? And ye shall not see them again. No more. Hindi mo na sila makikita kailan paman. Right? Yan ang atas ng ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang propeta. At ang propeta naman ay idiniliver niya ang instruction ng ating Panginoon. At sabi ng propeta, huwag kayong matakot. This is God's instruction. This is God's word. Right? Ipagpatuloy ko ang message. Babalikan ko ang aking sinasabi. Sa message ng Revelation Book of Symbols, follow the instruction, not the emotions. The instructions. If Moses would be followed the emotions of the people, they have been running all over the mountains screaming, and Pharaoh's army would get them. But they followed instruction. God said, stand still. Tumayo kayo. Kapag sinabing, tumayo kayo, hindi yung mag-estatwa kayo. Ibig sabihin ng stand still, manindigan kayo. Magtiwala kayo. Right? Amen? Amen. Sumampalataya kayo. Yan ang gustong sabihin ng ating, without the revelation, marikaw. Hindi ganun ang instruction ng Diyos. Kundi ikaw ay tatayong matibay, tatayong matapat, tatayong may pagtitiwala sa instruction, sa pangako ng ating Panginoon, panghahawakan mo yan. Yan ang instruction ng Diyos, stand still. Hayaan nyo ang Panginoon ang kumilos. This is not your battle. This is God's battle. Yun ang pag-usapan natin nung Biyernes, kung si David ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon dahil yun ang battle ng Diyos. How much more with this people of Israel, people of God, at also people of God. Right? Hindi ito ang kanilang battle. This is God's battle. Mamaya, susundan ninyo, pinag-uusapan natin dahil ganito rin ang nangyayari. Meron tayong third Exodus. Right? Amen. Na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos sa bawat tayo. Sa atin, sabi niya, stand still. Now and see the glory of God. Just stand still. You don't have to get excited. Stand still
and see the glory of God. For this day, God will fight and you will stand still. They just walk across the sea. Then the uncircumcised, them impersonators, trying to do so, drown in the sea. Patuloy ko. Nung makita ng bayan Israel na rin napapalapit na, Moses, yan ang sinasabi namin sa iyo. Doon pa man sa Ehipto. Right? In other words, doon pa man sa Ehipto, hindi pa man sila lumalabas, meron ng pag-aalinlangan. Right? Pero yung mga lumabas na mapag-aalinlangan ito, bahagi lamang sila. Kasama lamang sila. Pero pagdating sa predestinated place, right? Predestinated promise, they are not included. Hindi sila kasama. Sino yung mga kasama? Yung mga itinilagang matapat. Yung mga itinilagang tatayong matibay. Yung mga itinilagang magiging matapat. Yung itinilagang magtitiwala. Sila ang makakarating doon sa itinalaga ng ating Panginoon Diyos. Right? Sabi ng mga tao, yan ang sinasabi namin sa iyo, Moses. So in other words, hindi nila binigay totoo ang buong respeto sa lingkod ng Diyos. Sa propeta ng ating Panginoon. Kung ang ganitong espiritu ay umiiral, hindi katakataka maging sa ating panahon ngayon ay iiral ang mga bagay na ito. Ang espiritu ng confusion. Ang espiritu ng division. Right? Ay iiral sa ating panahong ito. Pero ikaw ay itinalaga upang hindi magbigay ng atensyon sa mga nagbibigay ng confusions. Right? Na nagbibigay ng mga divisions. You are not appointed, you are not predestinated to entertain any confusions and divisions. But you are predestined, you are predestinated to go and move forward. Hanggang sa marating mo ang pangako ng ating Panginoon. You're still there. Can't we clap our hands to the Lord? Glory. So yung kanilang excitement nung pasimula, yung galak nila, yung tuwa nila, dahil ang excitement, ang kahulugan ng salitang excitement, galak, tuwa, pagkabigla, pagkagulat, sila man ay nagulat, sila man ay nabigla, nung hinahabol na sila. Right? Kasama yun sa kahulugan ng salitang excitement. At meron pa dito sinabi niya, yung pagkatakot, kaguluhan, kasama yun sa excitement, na-divert. Right? Yung kanilang kagalakan sa pagkatakot at pagkabigla. Right? So yung pagkabigla at pagkatakot nila, anong ginawa nila? Nagpanik sila. Kapag nagpanik sila, wala na silang tamang kaisipan. Kaya napakahirap sa buhay ng isang mananampalataya ang pasukin ng spiritual panic. Sa bawat mananampalatayang tinalaga, hindi nagkakaroon ng spiritual panic. If we are established and rooted in the Word and in the message, walang room. There is no place. There is no room of the spiritual panic sa buhay ng isang mananampalataya. Why? Because you are established. You are rooted in the Word. In the message. Rooted ka. Bakit ka papasukin? Bakit magkakaroon? There is no room. As I mentioned to you a while ago, there is no room for panic. Spiritual panic. Right? Sa isang mananampalataya. Pero hindi mo maalis. Meron at meron makakapasok. A group of people. Because in every group, there is three kinds of believers. One is make-believer. The other one is unbeliever. And the other one is the true believers. Are you there? Pero salamat, ang kaisipan mo ngayon ay naroon. Ako ay totoong mananampalataya. Hindi mo man inisip. Hindi katulad ng mga inilabas na ito. Right? Na gusto na nilang bumalik. Espiritu at attitude ng mga unbeliever yan. Attitude din yan ng mga make-believer. Right? Gusto nilang manumbalik. Bakit? Kastoy lang ang kastoy dito yung right. Kastoy lang ang kastoy. Right? Eh may puro na rason. Katulad ng mga inilabas. Ganito ba Moses? Ganito ba? Ang aming harapin. Ano gagawin namin yan? Nandiyan na. Ang mga sundalo, papatayin tayo lahat. Pero, bago dumating, ang pinaka-final solution na sila ay mag-give up. Hindi sila nag-give up. Bakit? Dahil merong instruction ng Diyos.
Bilang tao, hindi umalis pag nervyos. Bilang tao, hindi umalis matakot. Pero gusto ko naman sabihin sa inyo, bilang isang bayan ng Diyos, hindi kayo itinalaga sa pagkatakot. Are you there? Right. Hindi kayo itinalaga sa pagiging duwag upang harapin ang lahat ng pakikipagbaka at lahat ng laban dito sa buhay nito. Itinalaga ka, if you are predestinated to be a winner, you are always a winner. You are not a loser. You are not a defeated. Right? But you are predestinated to win. Hallelujah! Itinalaga ka upang ikaw ay magtagumpay. Kung siya ay nagtagumpay, ikaw man ay nagtagumpay. It's already past tense. Nagtagumpay siya, nagtagumpay ka na rin. Ang kailangan lamang natin gawin is sumunod tayo. Right? Mabuhay tayo. Manghawakan tayo. Magtiwala tayo. Dahil habang tayo lumalakad na may pagtitiwala, nakikita ka ng Diyos. At ang kanyang mata at ang kanyang paningin ay hindi niya ilalayo sa'yo. Bakit? Dahil ay ikaw ay itinalaga. Ikaw ay itinagda. Ikaw ay inilagay sa ganyang kalalagayan. Sa ganyang posisyon. At alam mo kung ano yung kalalagayan. Now, sabi ng Panginoon, magtiwala kayo. Hindi na ninyo sila makikita kailang kamay. See? Moses, yan ang sinabi ko sa iyo, sumunod ka lamang. Paunahan mo ang bayan. Huwag kayong mag-alinlangan. Moses, huwag kang umiyak. Mangusap ka. Ang kailangan pa lamang pala natin, hindi lang iyak na iyak. Anong iniiyakan natin? There's nothing wrong to cry. Pero kailangan natin tignan, ano ba ang dahilan kung bakit tayo umiiyak? Yun ang gustong malaman ng ating Panginoon. Yun ang gustong makita sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi ko umiyak ka dahil may daramdamang emosyon. Hindi ganon. Umiyak ka dahil mayroong dahilan. Ang sabi ng Panginoon, why cry? Speak! Magsalita ka. Narito ako, nakikinig habang ikaw ay umiiyak, nangungusap, pakikinggan kita. Didinig ako sa iyo. Right? Dahil ikaw ay isang mananampalataya. Right? Kung ikaw ay tapat, tandaan mo, ako man ay mananatiling tapat sa iyo. Langit at lupa ay mawawala. That's right. Ngunit ang aking salita ay hindi mawawala. Not only to Moses, believers, not just to cry alone, but speak. Speak! Mangusap tayo sa Diyos. May pagsubok. May problema. May battle. Speak! Mangusap ka. There's nothing wrong to cry. Ilapit mo. Iluhod mo. Right? Minsan, yung paglapit din sa altar, madalang na lang eh. Wala nang gumagawa, halos karamihan. Right? Yung lumuhod. Pero totoo, sabihin ko sa inyo, nung ako ay young people pa, doon sa amin, sa True Tabernacle doon, ang pastor pa doon ay si Cyril Dalino. Meron doon pinagpapadalaginan. Natuto kaming manalangin. Lumuhod. Right? Lumuluhod kami. Dahil yun ang nagbigay sa amin ng isang tamang relasyon sa Diyos na kung paano humingi at makipag-ugnayan sa ating Panginoon through prayers. Right? Ang dami na ngayon tamad sa prayer. Ang mga ngaralaos mapatid, ang litid. Right? Upang tignan kung sino talaga ang gusto lumapit. Ilapit sa Diyos sa mga bagay na yun. Maraming kaisipan, no? Hindi na uso ang altar call ngayon. Hindi na uso yung lumuluhod. My God. Saan mo nakuha ang aral na yan? Right? Kung mali ang paglapit din si San noon pa man nung una ba ay mali na ang kanilang ginawa. Hanggang ngayon umiiral. Epektibo ang mga bagay na ito. Epektibo sa buhay ng isang mananampalataya. Kahit hindi pa nag-uumpisa ang ating gawain, hindi masama ang lumapit at lumuhod sa altar na ito. Ang altar na ito, hindi para sa mga halaman, hindi para sa mga bulaklak. Ang altar na ito ay para sa iyo. Ikaw at ako, lalapit dito. Hindi ko ibig sabihin mali may halaman. It's okay, that's good. Pero gusto ko ibigay sa inyo altar na ito para sa isang mananampalataya. Sa akin, dito tayo makipag-ugnayan. Right?
Right. Kung sa altar, nakikita mo yung mga halaman, nakikita mo yung kanilang buhay na buhay. Gaano pa kaya tayong may tunay na buhay? May kaluluwa. Ito, walang kaluluwa, pero nakikita mo nag-bloom sila. Napakainam si Samana ng palataya, nag-bloom. At kung titignan natin sa ating panahon ngayon, it's blooming time for the believers. Hallelujah. Makita sa atin ang usbong na ito. Right? Makita sa atin ang mga bagay na ito sa bawat buhay natin. Amen? So, sabi ng mensahe, kung si Moses, kung makikinig lamang siya at susundin lamang ang emosyon ng tao, sila nagpanik, wala na out of order na sila Right? Wala na. Siyempre si Moses bilang isang tao, right? Ano magagawa niya? Right? Sa kumpul ng maraming taong yun, nagbubulong-bulong ng ingay. Para ba kapag nagbulong-bulong na, para nasa sabungan, right? Kung yung mga nasa sabungan, pag nagbubulong-bulong, kahit malayo ka, narinig mo sila, di ba? How much more? Doon sa almost 2 million or over 2 million people that came out in the land of Egypt. Right? Ultimong lakad, maririnig mo yung mga yan. Right? Amen? So yung bulong pa lamang, kung hindi ka kakasihan ng Diyos, hindi nila maririnig ang mensahe ng isang propeta na galing sa Diyos. But because God, He is the one who lead it. Right? Siya yung Diyos. Pillar of fire sa gabi, sa umaga. Right? Amen? Pillar of fire sa umaga. Right? Sa gabi. Pillar of cloud sa umaga. Right? Siya ang namumuna sa kanila. But thank God, there is a genuine prophet who follow the pillar of fire and the pillar of clouds. Amen. Hindi siya nawala sa instruction. Hindi siya nawala sa mensahe. Hindi siya nawala sa word of God. Hanggat nananatili siya, ang Diyos ay nanatili sa kanya. At nung ibigay ang tamang salita, dahil yun ay galing sa Diyos, nung ang Panginoon na nagbigay ng divine intervention, nakinig ang tao. Nakinig ang tao. Hindi pinakinggan, hindi pinakiramdaman, hindi sinunod ni Moses ang kanyang pakiramdam. Dahil ang kanyang pakiramdam, pwede siya manlumo. Right? Kaya umiyak si Moses Umiyak sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, why cry? Speak! Sinabihan siya ng ating Panginoon. At nung siya mag-usap, siya pinakinggan ng ating Panginoon. Tao talagang, maingay, wala. Kahit na magkanta, pati dalitin mong magsisigaw doon, hindi ka na nila maririnig. But because God nag-intervene ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinangunahan ng ating Panginoon ng bayan. Nangusap ang Diyos. Magtiwala kayo. Sabi ng Panginoon, hindi nyo sila makikita kailanpaman. This is the last day that you will see them. After this, ye shall see them not again. No more. Hindi mo na sila makikita. Kailanpaman. And what is that? That is God's instruction. And what is that? That is thus said the Lord. Sinabi yan ng ating Panginoon. Dahil sinabi yan ng Diyos, magaganap. Dahil sinabi ng Diyos, matutupad. Kinakailangan ng tao sumunod sa instruction. Hindi sa kanilang emosyon. Hindi sa kanilang pakiramdam. Right? Moses, oras na para ipalo mo ito sa dagat. Gusto kong ipakita sa bayan ng Israel na mayroong buhay na Diyos na pinaglilingkuran ng Israel. Right? At gusto kong patunayan sa kanila na si Pero ay hindi Diyos. Right? At gusto kong patunayan na ang Diyos ninyo na naglilingkod, ang Diyos yung gumagawa, ang Diyos na kumikilos, gusto kong patunayan hanggang ngayon ay hindi kayo iniiwanan. Amen. Thank you, Lord. Tumawid sila nung makita nila, wow, it's a big miracle. So yung panic at takot na naman nila, nabaling na naman sa excitement, sa tuwa, sa galak, right? Para bagang on and off, on and off, right? On and off, on and off. Minsan malamig, minsan mainit, pag ganon, vice versa. Pero gusto ng Panginoon sa isang tunay na mananampalataya, stay. Sabi ng Panginoon, stand still! Tumayo kayo! Manghawakan kayo!
Hindi kayo dapat nagra-ranto and pro. Hindi dapat kayo nag-iisi-washi. Right? Be faithful. Be sincere. Be loyal. Stay with the word. Follow the instruction, not your emotions. Right? Glory. Maaring yung mga iba, nag-aalilangan pa, medyo hinihipo pa yung tubig sa wall. Ito ba ito totoo? Nung hipuin siguro niya, wow, totoo, basa ang kamay. Right? Pero, kung walang kasamang faithful, yung taong doubter na yon, lalamunin siya ng dagat. Magpasalamat siya dahil may kasama sa mga faithful. Yes. Oh my! Hallelujah! Ganyan kakapangyarihan ng Diyos. Ganyan kakatapat kapag kumilos ang ating Panginoon. Nag-aalinlangan. Hindi mo maalis, marami nag-aalinlangan. Right? Totoo kayo itong dinadaan. O ito pala ang lupa ng dagat. Habang tumatakbo, sabi ni Moses, magpatuloy kayo. Right? Huwag kayo nagmamasid. Huwag kayo titingin-tingin kung saan. Just follow the instructions. Not your emotion. Kasi iba-ibang emotion sila eh. Ito yung himala ng Diyos. Totoo pala ito. Right? Habang lumalakad. Minsan, yun na nagkokos ng traffic. Right? Yung pagiging emotional, nagkokos ng traffic. Nagdi-delay. Right? Delay sila lagi. Sabi ni Moses, go forward! Dahil kayo ay naglalakad. Ang mga kasama ni Pero ay nakakaro. Nakakabayo. Do not delay. Do not delay! Hindi bagat kapag government property, kapag government service, kapag government delivery, may nakalagay, do not delay. Government project. Dapat hindi dinidelay. Hindi ni-stop maging sa checkpoint. Right? Dapat din, kung mayroong revelation, ang mga taong sumasampalataya, huwag mong i-delay. Kung ikaw nagmamasid ka sa emotion mo, huwag mong ipapahamak yun nasa likuran mo. Huwag mo silang idadamay! Right? Move forward para naman mabigyan ng daan yung mga nasa likuran. Oh, Lord. Thank God, there is always a distraction. Amen. Moses, pangunahan mo sila doon sa harapan. Meron nagmamasid, meron pa palinga-linga. This is a drama. Pero sabi niyo sa akin, saan mo ibabasahin, Pastor, yung word na palinga-linga? Wala akong ipapakita sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, this is a drama. Pangunahan mo sila. Kaya pagdating sa message, hindi ka dapat lilinga-linga. Hindi ka dapat entertainer ng anumang klaseng mga doctrines, aral o turo. Once you are enlightened. Kaya yung word na enlightened, napakahalaga, napakainam. Once you are enlightened, minsan lang yan darating sa'yo. Once you are enlightened, in other word, ikaw ay nagkaroon ng kamalayan, spiritually speaking, right? Spiritually speaking, alam mo ang word, na-reveal sa atin. Thank God that there was a revealing of the word. Thank God there was an opening of the seals. Though sa ating panahon ngayon, mayroong tumatayo hindi pa bukas, hayaan mo sila. Huwag mo silang entertainin! Sila ang nagdi-delay sa mga ibang believer. Sila ang nagdi-delay sa mga newcomer. Right? Amen. Once you are enlightened, move forward. Go forward. Walk forward. Huwag kang atras. Right? Magdi-delay ka ng move na nasa likuran mo. Dahil ang instruction ng Diyos, move forward. Lumakad kayo paharap. Walang umaatras. See? Ang once you are enlightened, hindi pa bago-bago ang stand mo. Hindi pa bago-bago ang katuruan mo. Hindi pa bago-bago ang pananaw mo sa mensahe. Meron lamang iisa ang pananaw. Right? Iisa lamang ang katuruan. Iisa lamang ang mensahero. After na mensahero mawala, wala nang iba pang susunod pa. Sabi ng propeta, after I'm gone, there's no other man in the field na magiging katulad niya. Right? Dahil meron lamang isang Malakias 4:5-6. Meron lamang Revelation 10:7 na gagamitin ng ating Panginoon para sa nobya ng ating Panginoon. There is only one na wala man ang mensaherong ito, but this message, this is the voice of God that's still shouting and calling. This is the voice of God. This is the thunders of the Lord. When the 7 seals are open, it's still on. Thundering.
Pag sinabing thundering, kumukulog. Umaalingaw-ngaw. Tumutunog. Until now, hanggat meron pang tatawagin ang ating Panginoon, yung pinakahuling binhi, the thunder of the Lord will still continue to thunder. Right? And what is the thunder? It is not the seven man. It is not a man. What is the thunder? The thunder is the voice of God when the seven seals are open. The message is that clear or not? Very clear. That's very clear. Kung hindi man clear para sa kanila, hayaan ninyo sila, malabo pa rin sila. They're not yet enlightened. In the word and in the message. Thank God. We have the message of the hour. Na siya nagatid. Na siya nagtuturo. Na siya nagpuprotekta sa bawat isa sa atin, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Pwede ba palakpakan natin muli? Glory to God. So, this is part 1 ha? Part 1 ito ng ating series, Follow Instruction, Not Emotions. So, nung nakalakad na sila, nakatawid na sila, pinagmamasdan pa rin nila yung mga naghahalangan. Uy, malapit. Meron talaga may tingin na gano'n eh. Uy, malapit. Malapit na sila. Pero sila nakatawid na. Right? Kung saan nag-iisipin nila, sila nakatawid na. Ibig sabihin, nag-overcome na sila. Nagtagumpay na sila. Nakatingin pa rin sila sa humahabol. Pero hindi sila tumingin doon sa naghawi ng dagat. Bumalik muli ang instruction ng ating Panginoon kay Moses. Moses, right? Muli mong ipalo yung tungkol sa dagat. At makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Right? It is not only to Moses ang nakakita. Even yung mga doubter, yung mga mapag-alinlangan, yung mga unbeliever, yung mga make-believer, nakita nila ang himala ng Diyos. Nakita nila ang kamay ng ating Panginoon. Yet, they're still unbeliever and make-believer. Why? Because they are not fit to the word. They are not fit to the instruction. They are not fit to the message of the time. But thank God, there's still 1 and 2, right? Remaining. Two remaining soldiers, which is Joshua and Caleb, to stay faithful, right? And sincere to their servant Moses as a prophet at the time. Nanatili sila. Bakit? Dahil yun ang ibinigay ng Diyos para sa kanila. Kapag binigyan kayo ng Panginoon, ng propeta, ng mga manggagawa, ng mga mangangaral, as long na sila ay nasa tamang salita, magtiwala kayo. Ibigay ninyo ang pagtitiwala. Huwag kayong makinig sa bulong-bulungan. Right? Meron tamang bulong na nangungusap sa bawat isa sa atin. Ang tamang mensahe, ang tamang salita, which is the true instruction of God. Ang instruction sa atin, follow the instruction, not the emotion. Hallelujah. Glory to God. Glory! Hallelujah! Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo entertainer ng anumang doctrines, ng anumang message. Right? Hindi kayo nilagay ng Panginoon sa Dutch entertainment. Hindi tayo pang showbiz. Right? Glory! Wala tayong entertaining kundi instruction ng ating Panginoon. Ang salita, ang katuruan ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung bulong-bulungan ng marami, yung mga nagdadoubt na mga kasama ng mga Israel, marami silang napahamak. Marami silang nahikayat. Right? Pero ganun sinasabi ko sa inyo, if you are predestinated to be established, right, and rooted in the Word, you are not an entertainer of any doctrines, any instructions, because we have only one instruction. Yaan ang katuruan, yaan ang atas, yaan ang order ng Diyos. This is God's order to His bride. And we must to follow God's instructions. Yan ang dapat natin sundin. Ang atas ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos, hindi siya ang puno ng kaguluhan. He is not the author of confusion. Right. But the devil is always there to confuse us. Pero hindi tayo makukonfuse ng devil. Why? Because you already sinned. Right? Meron na nagmamayari sa'yo. Once you are sealed, sabi niya rito, sealed signified ownership, sealed signified security, sealed signified finished work. That is all past tense. Tapos na.
para sa kanyang nobya. Pero doon, nandyan ng devil, susunod-sunod, baka sakali lang naman siya. Pero hindi siya pwedeng magbaka sakali. Hindi siya pwedeng magbaka sakali. Nakita na natin, nahit na natin yung bullseye. In other words, jackpot. Right? The real overcomer is you. Is you. You are the real overcomer. Ay, tulutan pa ninyo ako ng 15 minutes. Nakatawid na sila nung ipinalo ni Moses ang kanyang tungkod sa dagat. Muli, nandyan ang daluyon. Malakas na hangin. Right? Umiikot ang hangin. At ang hangin na napakalakas ang sabi bigyan ng force para muli bumalik sa original na posisyon ng dagat. Sino yun? He is the master of the wind who works, who moves to the people, which is the chosen people of God. Sino nagbigay ng punishment sa mga taong lumaban sa Diyos? Habang nilalamon sila ng dagat, nakita nila ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabi ng mga tao, sabi ng mga sundalo, bumalik na tayo, ang Diyos ng Israel ay pinaglalaban sila. Hindi ba ka? Right? Nakita nila ang himala ng Diyos, but it's too late. It's too late to recognize the power and the miracle of the Lord. Huli na para sa kanila. Right? Sila'y nakaatas. Sila'y nakatalaga upang mamatay at lamunin ng dagat. Naroon uli ang kagalakan. Nag-hallelujah. Right? Pansamantala. Pansamantala. Pero dumating muli sila sa point na kung saan maglakbay muli. Dahil hindi pa malayo pang promised land. Pero kung tutuusin, kung gagana ang kanilang kapahayagan, right, malapit na sila. Nakatawid na sila eh. Right? Nakatawid na sila. So ibig sabihin kapag nakatawid na sila sa dagat, wala nang panahon pa para bumalik. Right? Pero may mga gustong bumalik. Right? Nagsawa sa pagkain na kanilang daladala. Ang ginawa ng ating Panginoon, sige, nandyan ang proteksyon, nandyan ang pagpuprovide ng Panginoon ng kanilang pagkain. Ibinibigay. Pagkain, mana, karne, ibinigay ng Diyos. Pero hindi pa sila satisfied. Yet, naroon pa rin ang kanilang pagmumurmur. Gusto na naming bumalik. Dahil naaalala namin yung lasuna. Right? Naaalala namin yung sisig. Naaalala namin yung anghang. Right? See? Sisig na mga Ehipto. See? Naaalala namin lahat ng mga bagay na yun. Naaalala namin yung mga bagay na kung saan nagtitipon-tipon kami, nagsasama-sama kami. Minsan may pagmumurahan, may pagsisigawan. Dahil kasama nila mga unbeliever eh. Natural. Hindi umalis, may magmumurahan, may magsisigawan, may mag-aaway, may susuntukan, right? Yun ang naalala ng mga unbeliever at mga make-believer na nakasamang lumabas. Did you get me now? Pero gusto nilang bumalik. Pero ang mensahe, matibay. Para sa mga magpapatuloy. Ang mensahe, hindi kanya pipilitin. Kung gusto mo bumalik, you can go. Gusto mong bumalik, nasa sayo yan. Walang hahabol sayo. Amen! Walang hihila sayo. Pero ang isang tanong, kahit ako itatanong ko yan, kahit ako sasabihin ko, sa pagbalik kaya nila, makikita pa kaya nilang muli ang pagkilos ng Diyos? Hindi na. Kung sila kaya ay babalik, muli pa bang mahahati ang Red Sea para sila'y makatawid? Hindi na. Because ang journey na yon, that is a point of no return. What we need to do is to move forward, not backward. Wala ka ng pakinabang, wala ka ng samsam, wala ng halaga, wala ng reward kapag bumalik ka. Lahat distraction. It's either death or destruction ang mapapala mo. But the message is, napaka-strict, right? Napaka-certain ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Magpatuloy ka. Salita lamang ng Diyos, sabi niya, stand still. Hindi kanya inubliga ng anuman, kundi ikaw ay magtiwala. Magpatuloy ka. Right? Amen? Mas mainam na, hindi mo sana narinig na ang mensaheng ito. Right? Ang mensahe ng Diyos kapag hindi ka magpapatuloy.
Right? Do you believe that? Sa ating panahon ngayon, this is the point of no return. You heard already the message. You heard already the word. You have heard already the revealed word in our day. One of these days, the mercy seat of the Lord will be closed. Right? At lalayo na para sa mga hintil ang biyaya ng Diyos. At kapag dumating ang lahat ng mga bagay na iyon, marami ang gustong bumalik. Marami ang gustong maglingkod sa Diyos. Nasaan na yung lugar na ito? Saan yung mga kasama ko mga bagay na ito? Dumating sa kanila yung spiritual thirst. But it's late. It's already late. But hanggat may biyaya na umiiral sa atin ng Panginoon, ang atas ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapangaral sa bawat isa. Huwag nating ignore. Huwag tayong katihan ng ating mga pandinig. This is the time to hear and to listen and to make an action while we are listening to the message of the hour na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Stand still. Listen carefully. Serve the Lord with all your heart. With all your strength. Follow the instruction. Right? It's time for you to decide. It's time for you to hold the word. Dahil ang kabuuang katayuan ng isang tao, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. And that is what's written in the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 13, if I'm not mistaken. That is the whole duty of a man. Who's that man? The man of God. Ang tao ng Diyos. Ang bayan ng Diyos. Ang pinili ng Diyos. Yan ang ating katungkulan na dapat natin gawin. Is to fear God and keep His commandments. Right? At muli kong sasabihin sa inyo, right? It's time for you to decide. We love you all. Kapag dumating kayo sa point at ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang mensahe ng bautismo, magbabautismo tayo. Minsan isang araw, hindi mo na maririnig ang mensahe ng baptism. Hindi na natin maririnig ito. Pero kapag dumating ang pagkakataon yun, gusto mo magpabaptize at lumapit sa ating Panginoon, it's too late. The mercy seat is already closed. Parang katulad yan sa panahon ni Noah. Ipinangaral niya na mahabang panahon. Hindi siya nagsawa sa mga tao. Ipinangaral ang mensahe ng Diyos yung panahon niyon. Yet, walang nakinig sa kanya, kundi ang kanyang pamilya lamang. Pero mahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos. If I'm not mistaken, binata pa lamang ako, nagpasimula ang crusade dito sa trail. That is 1985, if I'm not mistaken. Ang MC, si Pastor Danner, ako ang song leader, at si Buddy Ray Maddox ang preacher. Yun ay doon sa unang inuupahan nila Ate Del. Doon sa trail. At doon kami nag-crusade doon mismo sa bahay ng tsuhin ni Brother Himo. Right? Yung nabaril ba yung Sister Florence siya yun? Tignan ninyo. Magmula noon, dekada na ang lumipas. Pero inignore nilang mensahe. Ngunit ang Diyos nagtayo ng bahay dalanginan sa dakong ito. Nagpatuloy ang pamilya. Ay huwag tayong ma-amaze. Right? Huwag tayong ma-amaze. Kung sa bagay na ito, talagang sa huling panahon, sinabi ng banal na kasulatan, mababaling ang pag-ibig ng tao sa sanglibutan ito. Mawawala ang pag-ibig nila sa Diyos. Wala silang susundit kundi ang kanilang luho, ang kanilang lust. Right? Mga taong mayayabang, mga kabataan ngayon, mga walang respeto, walang modo, walang manner, walang GMRC. Pero may pinag-aralan, ha? Right? May pinag-aralan. Mabuti pa yung walang pinag-aralan, may GMRC. Ano ba yung GMRC? Good manners and right conduct. Right? Hallelujah! Ang good manners, hindi pinag-aaralan yan. Yan ay galing sa Diyos. Lahat ng kabutihan galing sa Diyos. Right? Amen? Kapag kabutihan galing yan sa Diyos, kapag ikaw ay galing sa Diyos, right? Natural. Ikaw ay magbubunga ng kabutihan.
Right? Hallelujah. Glory to Jesus. Hindi na tayo papakatagal. Puputulin ko ito dahil mahaba ito. Kung di ako nagkakamali hanggang magpa-part 3 tayo. Puputulin ko ang salitang, sa tingin kaya nila kapag sila'y bumalik, susunod pa ang Panginoon sa kanila? Gagalaw pa sa kanilang Panginoon? Ahawin pa ba ng Panginoon ang Red Sea? Hindi na. Right? Hindi na. Glory. Sabi ng mga kasulatan, it is not for the one who was enlightened. At pagkatapos, ipagpapalit ang mensahe nito, ang pananampalataya. Right? Malabong makapanumbalik pa siya. Once you reject the word, once you reject the message, you reject God. Amen. To receive the word, to receive the message, is to receive God. Yan ang kailangan sa bawat buhay natin. Ang mensahe hindi nagpapaligoy-ligoy. Right? Ang mensahe hindi nagpapatumpik-tumpik. Ang mensahe ay direct to the point. The instruction is direct to the point. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang instruction. Right? Hindi mo pwedeng sabihin sa batas, oh, inosente po kasi ako sa batas. Walang inosente, hindi exempted ng mga inosente dyan. Do you believe that? That's right. Amen. At hindi natin pwede sabihin, inosente ako sa mensahe. Kung titignan natin, ang pangangaral, ang mensahe, halos nandyan na sa mga gadget. Right? Buksan mo lang, i-click mo lang. Makuha mo lang yung keyword. Nandyan ang buong mensahe. Bibigay sa'yo ng ating Panginoon. At hindi natin pwede sabihin, exempted tayo. Right? Hindi natin pwede sabihin, innocente tayo. The reason why God gives you a message and His word, upang huwag tayo maging ignorant. Right? Hindi tayo maging ignorante sa mensahe. I believe the true predestinated, chosen people of God, you are not an innocent nor an ignorance in the word and in the message na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang takbo natin, ang lakad natin, pasulong, hindi tayo paurong. Right. Binilangan na tayo ng maraming dekada. In the word, in the faith. Right? And, alam na natin ang lakad natin. Alam natin ang instruction. Right? Hindi tayo namumulot kung saan instruction. There is only one instruction. Follow the instruction, not our emotions. Yan ang sundin ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, thank God for His grace. Thank God for His message. Yes. Thank God for His word. Thank you. Hallelujah. Matapos man ang gawain ito, umuwi man tayo sa tahanan natin. Pagpatuloy nating alalahanin ang mensahe nating narinig. Ang salita ng ating Panginoon. Magbulay-bulay tayo, Lord. What is your perfect will to me? Help me to follow you. Sundin kita, Panginoon. Lahat ng mga bagay dito sa lupa, tatandaan natin maigi yan. May hangganan. Kahit na ikaw pa ang pinakamayaman dito sa lupa, hindi mo may sasamang kayamanan pag tayo ay nawala dito sa lupa. Ang tamang gawin natin dito, mag-impok tayo ng ating investment, puhunan, spiritual investment Yes. sa buhay natin ito. Magpakatatag, magpakaseryoso, magpakasinsiro tayo sa pananampalataya bilang isang mananampalataya. One of these days, makukuha mo ang tunay na reward. Merong isang walang hanggang samsam na inanda ang ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. This is all yours! If we follow God's instructions. Let us follow the instructions, not the emotions. Let's all stand. Can we sing the song, Master of the Wind? Thank you, Jesus, O Lord. Habang naghahanda, yung mga young people na mawit kanina, pagkatapos ng awit na to, lumapit kayo dito sa harapan, muli ng awit. Hallelujah. My boat of life On the troubled sea, in my sin, that I have a friend who
Sa halip tumayo kaming matibay, you're the one who needed us, oh God. Oh God. Thank you, Jesus. Among the Thank you, thieves, God. my soul can be Hallelujah. Yan ang mga bagay na hindi natin inaasahan na maaaring dumating sa bawat buhay natin. Mga bagyo na hindi natin inaasahan. But remember, there is always a master of the way. Nakapayapa sa bawat isa sa atin. I know the master of the wind. Oh, yes, oh God. Hallelujah. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the Can we sing it once master again? I of know the master of the way. Hallelujah. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. He can calm the storm. He can calm the storms and make the sun shine again. I know the master of the wind. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Glory. Awitin ninyo, inawitin ninyo kanila. Sing it with all our heart. Shall we begin to stand for the whole congregation? Listen to the message of the songs that they will sing. Hallelujah. Through the gates of pearl, a sweeter greeted me. And one by one, I met the saints I long so much to see. I saw my hero Stephen, Paul and Timothy. But before my breath could find the words, I heard them speak to me. Are you she, the bride of the last days, who stood the words of us when so many slipped away? Here's your crown, take your place beside the throne. Hallelujah. Christ is now your
Brother Murphy to lead us now in prayer. Brother Murphy, please. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Tasaong tanga muding daw Yes, amen. ito at ang apo sikat ang tutuloy ng mga taraw kada kami na kita Amen. tasaong mga nagtaog kang ka kita instructions mo iso ti sa motor ni Yes. kita nagbibigay na daw Yes. kami nga pati negative emotions to di ka always positive kami Yes. amin kada giti instruction mo ako na nasa mga mensahe pinaramat mo may ministro make ang kasama sa pamilya na diyan mo kami matitinit sa hero mo o siya ang dauta nadaro na ito nga sa mo Lord we also commit each and every of us Lord sigat mapabilag babanti Holy Spirit mo iti pamati may tanong kami at kumita iti lubong mo kumita kami ang kanya kaya paapos di kami kaya pagyaman in Jesus Christ may tinig Amen. Muli natin palakpakan.